Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi, my name is Emily. Please, Lindsay, tell me if I should just let go or stay with my boyfriend. Just a little background po. My boyfriend lost his dad last September po due to heart attack. At alam ko po na hindi lang siya, pati na po yung pamilya niya ay talagang nagluluksa hanggang ngayon. Sino ba naman ang hindi? Last September lamang po yun. At ang pinakamasakit po, minsan umaabot po ng 3 araw na hindi niya ako kinakausap. I tried to understand po talaga, DJ Lindsay. Kasi sabi ko nga, hindi ko naman talaga alam yung bigat na pinagdadaanan nila. Kasi never ko pang na-experience yon. I just want to be his peace and safe space. Pero sa totoo lang, sobrang hirap din po para sa part ko. Nakakasira din po ng bait talaga. Last straw ko po yung umabot po siya ng 5 araw between Christmas and New Year nang hindi nagpaparamdam sa akin. Puro scene lang po ang messages ko sa kanya. Siguro sobrang overwhelmed siya with the holiday blues. Hindi ko po alam. Gulong-gulo na po ako nung panahon na yon at hindi ko na po talaga kaya ang mga nangyayari. Wala po akong balita sa kanya.
At hindi ko rin naman po siya mapuntahan sa place nila because alam kong mababa pa ang moral ng lahat ng tao doon. Sinabihan ko na siya, tell me what's wrong. Minsan nagre-reply siya, minsan hindi. Kadalasan ang sinasabi niya, I just need time for myself. Hindi ko po maiwasan na maawa sa sarili ko at umiyak na lang ng umiyak. Hindi ko po kasi alam kung break line na ba niya yon sa akin. Hindi ko po alam kung tapos na po ba kaming dalawa. So ang ginawa ko po, nagpalipas muna ako ng ilang araw. Alam niyo po ba yung pakiramdam na gusto kong magkwento ng kung ano-ano sa boyfriend ko pero hindi ko magawa? Alam ko kasi na wala po ako sa lugar since nagdadalamhati nga po siya ngayon. Alam niyo po, sa lahat po ng messages na sinend ko sa kanya, bilang na bilang yung mga reply niya sa akin. Kinabukasan, minessage ko ulit siya. Pero, controlled na po yung emotions ko. Ang sabi ko na lang sa kanya, take all the time that you need. Makikinig ako sa'yo kapag ready ka na. Wala na naman po siyang reply, pero hinart niya naman yung message ko na yon. Tapos, 10 minutes before New Year, binati ko po siya pero nung time na yon, hindi niya pa rin po ako nireplyan. Ngayon po, pakonti-konti, nag-uusap na po kami pero hindi na po tulad ng dati. Lindsay, konti na lang din po, mababaliw na po ako sa kakaisip. Nagsasama po yung lungkot, pagdududa, at pagiging undecisive ko pagdating sa kanya ngayong panahon na ito. Parang hindi na ako sigurado sa boyfriend ko. Hindi ko rin alam kung mahal niya pa ba ako ngayon. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sana po matulungan niyo po ako. Muli, ako po si Emily. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Pangga, this is Lihim ng Liham at your service hanggang mamayang 11:00 ng nagmamagandang morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! Uy, Emily. Remind lang kita ha. Oo, although magjowa talaga kayo, sana alamin, ano ba ito naipit yung damit ko sa likod? Nakakalimutan. Hindi ko mahila. Hindi ko makagalaw eh. Sorry na sa lahat po ng mga nanonood sa atin via facebook.com/energyfm1067. Nakikita nila naghihila ako ng damit sa likod. Sorry na. Oo, dali punta kayo dyan. Panoorin ninyo yung ating live ngayong araw na ito para sa Lihim ng Liham. Para makita nyo naman yung damit na hinihila ko. Nag-effort ako guys. Dali, panoorin nyo na. Nakakaloka kayo dyan. Hoy Emily, going back to you.
Oo. Uy, bakla, magjowa kayo, diba? At mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pero ngayon kasi meron siya pinagdadaanan na super duper over mega grabe personal. And that is living with the fact that he's no longer, that his dad is no longer around. Diba? Wow! Grabe ka naman dun sa part na undecisive ka na pagdating sa kanya. Grabe ka naman dun sa part na hindi mo na alam kung mahal ka pa ba niya at hindi ka na sigurado sa boyfriend mo. Jai! Nawalan ng tatay yung boyfriend mo. Kung hindi ka ba naman talaga anak ng tulya. Diba? Alam mo kasi you'll never know the feeling talaga kasi sabi mo nga hindi ka pa nakaka-experience ng ganon and thank God na hindi mo pa na-experience yan. You are so blessed sa part na yan. Losing a parent, diba? Losing someone, hindi lang loved one ito eh. Parte ito ng pagkatao niya, girl. Sana maintindihan mo yung part na yun. Wow! Diba? Alam mo, dito na talaga ako naniniwala na ang mga lalaki at babae talaga ay, sabi nga ng isang author ng isang libro, came from different planets talaga. Hindi ko lang ma-pinpoint talaga at masabi kung anong title nung libro na yun eh. Pero, ang sabi nila, merong ibang merong ibang ways talaga mga lalaki at mga babae dealing with their own problems or dilemmas in life. Kasi tayong mga babae, ito naniniwala ako and totoo talaga to. Tayong mga babae, di ba, kapag meron tayong pinagdadaanan, meron tayong problema, we tend to, cater to our friends and sa kanila magkwento ng mga nararamdaman natin, sa kanila tayo iiyak, di ba? Basta ang ating avenue is to, voice out ko nung nararamdaman natin, talagang hindi tayo nahihiya, umiiyak tayo sa mga tao na nasa paligid natin, sa mga constants natin, di ba? Kapag ganyan ang mga babae, ganyan tayo mag-process ng problema para maisiwalat natin at mawala yung sakit. Pero kasi ang mga lalaki, pansinin nyo, kapag ang mga lalaki ang nagdi-deal sa mga problema, bumabalik sila sa kanilang mga man cave, 'di ba? Nagsosolo sila. 'Di ba? May mga pagkakataon na makikita mo mga lalaki ayaw makipag-usap kahit kanino, 'di ba? Ayaw makipag-deal with anyone or everyone at the moment kapag meron silang pinagdadaanan. Kasi ganoon sila eh. 'Di ba? Nagsha-shutdown sila mga lalaki, bumabalik sila sa kanilang mga, 'di ba? Mga man cave nila, 'di ba? Doon sa kanilang mga place, bumabalik sila doon. Wala silang ibang gustong kausapin, wala silang ibang gustong makita kasi ganun lang talaga sila. And maraming beses ko na talagang na-witness 'yan. Ganyan talaga mga lalaki. Wow! 'Di ba? So magkaiba kasi tayo mag-deal and mag-process ng mga problema eh, 'di ba? So if I were you, i-understand mo na magkaiba talaga kayong dalawa. Magkaiba kayo ng, mga pinagmulan, magkaiba kayo talaga ng kung anumang cells na meron sa katawan ninyo at neurons na meron sa katawan ninyo. Iba kayo mag-process. And girl, yun lang talaga, nawalan siya ng tatay. Yun lang talaga, girl. Intindihin mo yung fact na yun. Grow up. 'Di ba? Hindi sa lahat ng bagay sa'yo iikot ang mundo ng boyfriend mo. Hindi 24/7, 365 days. 365 ba o 367 days? Nalito ako doon for a moment. Hindi sa lahat ng oras sa'yo iikot ang mundo ng boyfriend mo, 'di ba? Sa lahat ng oras na kailangan mong maging understanding, this is the very moment that you have to understand and comprehend kung anong nangyayari sa boyfriend mo. Kasi sabi nga nila, losing a parent, sobra yung pakiramdam. And we are so blessed, na hindi pa natin na-experience yan because lahat ng mga nakilala kong tao na nawala ng isang magulang, it will never be the same again. They will never ever be complete again. Iba talaga sa pagkatao nila yung sakit and dadalhin nila yan hanggang sa pagtanda, 'di ba? Hanggang sa dulo, dadalhin nila yan, 'di ba? So, sa mga nagsasabi na, kasi may mga nakikita ko, alam mo yon, may mga nagme-message na mag-break na kayo, iwanan mo na siya, let him deal with these problems. Alam mo kung ako yan kung ako lang yan, I'm so sorry pero I will stick with my man. Hindi lang tayo puro sa panahon na sweet-sweetan, hindi lang tayo sa mga panahon na, alam mo yon, sa mga panahon na masarap ang buhay, happy-happy, butterflies and rainbows all over. Hindi lang tayo doon mag-partners. Hindi lang tayo doon, alam mo yun, mag-jowa. Diba? Pati sa mga panahon na nasa pinakamababang level ang isa't isa, darkest, deepest na area ng buhay natin, pati doon magjowa tayo, pati doon partners tayo, 'di ba? 'Di
Diba? I will hold your hand and don't let go. Diba? Wow! Kung meron ng unang dapat makaintindi sa kanya, aside from his family, ikaw yun. Kasi ikaw yung girlfriend niya. Ngayon parang it speaks volume talaga kapag sa pagkakataon na to iniwan mo siya just because hindi siya nagre-reply sa'yo. Diba? Ang pangit naman nun, bakla. Nawalan siya ng tatay. And understandable, hindi talaga siya makakapag-function ng maayos. Hindi niya magagawa yung mga dating ginagawa ninyo. Wow! Diba? Hindi lang siya basta namatayan ng kung anumang pet. Diba? Tatay yung nawala sa kanya, bakla. September, anong buwan pa lang ngayon? Intindihin mo naman yun, diba? O sabi ng mga ng mga commenters po natin, ang hirap naman po ng sitwasyon din ni ate, sabi ni Kilay Honor. Sabi naman po ni Jessica, di ba? Hindi po madali yung sitwasyon ng boyfriend mo. Hindi po kasi pare-parehas yung pag-take ng tao sa ganyan. But I also understand na nahihirapan ka rin, sender. I'm sure alam niya naman na nahihirapan ka. Pero siguro, hindi niya na rin talaga alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi mabigat po talaga yung nangyayari sa kanya. Kahit gaano pa katagal yung pagkawala ng someone na important, diba, para sa atin, hindi po madali yon, sender. Pakiintindi na lang po. Diba? Alam ko naman na mahirap talaga yung you eagerly want to communicate or to talk to that very special person. Yung constant mo diba? Pero kasi you have to understand, meron siyang pinagdadaanan. At hindi ito basta-basta, rock lang na nasa gitna ninyong dalawa. This is a loss of someone he loves. Diba? And parte ng buhay niya, pagkatao niya yung tatay niya. Wow! Diba? Siguro ito yung time na dapat wag mo munang isipin yung sarili mo. Diba? Kasi kung ako yan, hihintayin ko kung kailan magiging okay yung mahal ko. Diba? Kasi kailangan maging understanding ka. Again, hindi lang sa mga panahon na masaya kayo at sweet-sweetan kayo, hindi ka lang dapat doon mag-stick with him. Pati din sa mga panahon na mahirap, yung mga panahon na hindi ka komportable na mag-stick with him, yung mga panahon na hindi mo kinakaya at halos mabaliw ka na to stick with him, you have to do it, bakla. Kasi boyfriend, girlfriend kayo Diba? And siguro, yan yung masasabi kong isa sa extreme na maaaring pagdaanan ng isang tao. So you have to be there for him. Sino ba ang gusto mo ba ibang tao na yung makasama niya sa mga panahon na nakabangon na siya? Na okay na siya? Na unti-unti nagiging maayos na yung pakiramdam niya and, treatment niya towards everyone? Diba sa paligid niya? Gusto mo iba na? Gusto mo ba wala ka na dun sa frame na yon ng buhay niya? Kasi kung gusto mo, wala ka na dahil fed up ka na because ganyan palagi yung treatment at ganyan lagi yung nangyayari, di ba? Parang walang gana sa'yo. O di sige, iwan mo siya. Di ba? Pero dun sa mga panahon na naghihirap yung boyfriend mo, talaga bang iiwan mo siya? Talaga ba? I don't think you can do that. Well, kung talagang selfish ka siguro kaya mong gawin talaga yan. Sabi ni Bernard, be considerate and understand what your boyfriend is going through. You should be the number one person that can understand and comfort him, diba? Of all the people that should be on his side, dapat ikaw yun. You should give him his time to grieve, diba? Ay nako, good morning DJ Lindsay. Good morning Ate Yoli Ruiz. And of course, true po, very true, sabi ni Daisy Owatnasi, 'di ba? Talagang kasi po masakit talaga sa dibdib kapag hindi mailabas talaga. Oo, 'di ba? Ibang dibdib kasi yung naisip ko. Sorry. Wala kasi ako nung dibdib na 'yon. Why? 'Di ba? So, sa lahat po ng mga may ganyan pong pinagdadaanan sa buhay, ako sorry na pero kung merong pinagdadaanan yung boyfriend mo, kung ako yan kung may pinagdadaanan yung boyfriend ko, nandun ako sa tabi niya at hindi ko siya iiwan. Ngayon, if along the way, magbago yung pakiramdam niya towards me, magbago yung feelings niya towards me, because of all the circumstances, lahat ng challenges na pinagdaanan niya, nagbago yung panlasa niya sa akin, masasaktan ako pero wala akong magagawa. 'Di ba? Kasi binigay ko naman yung 100% ko 'di ba? If in time mawalan siya ng feelings, sabihin niya sa akin na I'm sorry, hindi na kita mahal. I'm sorry, nagbago kasi yung feelings ko towards you. I'm sorry, it's not you, it's me. Masasaktan ako pero palalayain ko siya.
Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang. In fact, nagsakripisyo nga ako kasi mahal kita. Pero hindi kita hahabulin kung gusto mo na talaga kung, 'di ba? Kung gusto mo nang mapag-isa at ayaw mo na sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko na binigay ko yung 100% ko. 'Di ba? Alam ko na minahal kita ng sobra-sobra. 'Di ba? At hindi para ipilit ko yung sarili ko sa iyo. 'Di ba? Kasi naging honest ako, naging 100% ako sa iyo. Na kung magbago yung feelings mo, then you go. Masasaktan ako, pero magiging okay din ako. It's just a matter of time, 'di ba? Wow. So ikaw din, sana ganun yung gawin mo, no? Letter sender Emily, you give your 100%. Ngayon, if along the way magbago man yung pakiramdam niya towards you because nawalan siya ng tatay at hindi pa siya makapag-adjust, matagal siya bago mag-adjust. Kasi I tell you, matagal yan. Diba? Matagal yan. Pero you give your 100%. Kasi mahal mo siya, diba? Mahal mo yung boyfriend mo diba? Kung magbago man yung feelings niya towards you, okay lang. Kasi hindi mo kawalan yun. Diba? Kawalan niya yon dahil hindi niya pinili yung babaeng kayang magbigay ng more than 100%. Diba? Nang kaya niyang ibigay sa'yo. Yun lang yun, Emily. Sabi ni Je sa Limbaga, good morning DJ Lindsay. Sabi ko kay letter sender, intindihin niya muna yung boyfriend niya. Kasi ang nagluluksa pa talaga yan. Mas kailangan ng boyfriend niya ang pag-intindi niya. Tulungan mong maging okay siya. Kasi hindi basta-basta na mawala ng pamilya, lalo na't magulang yon, diba, na nawala sa boyfriend niya. Huwag mong iwan kung kailan kailangan ka niya. Tsaka mo siya iwanan saan ang concern mo doon? Sorry. Tanong pala yun. Kung kailan kailangan ka niya, saka mo siya iiwanan, nasaan ang concern mo doon? Kasi alam mo, reading the story, parang ang selfish. Sorry na alam ko nahihirapan ka, pero medyo may pagka-selfish, 'di ba? Bakit mo pipilitin yung isang tao na nawala ng tatay, na replyan ka every time na magme-message ka sa kanya? Wow! Again, hindi mo kasi talaga maiintindihan kasi you've never been there. 'Di ba? Baka hindi mo kayanin kapag ikaw na yun nandyan. Diba? So, chill ka lang dyan. Do your stuff. Maghintay ka sa kanya. But while waiting for him, gawin mo yung mga bagay na makakapagpaayos naman sa'yo. Diba? Oo. Basta stick around. Kasi family is always number one. Sabi nga ni Papa Jackson, there was one time na ako, may pinagdadaanan din talaga ako nun. Tapos, minessage ko si Pa Jack nung time na yon. Ang sabi niya sa akin, give him his time. Because family is number one. Kasi nung time na yon may problema kami about family. Give him his time. Help him. Because family is number one. Wow! And na-realize ko na oo nga. Kasi hindi mo talaga maaayos ang isang tao or mahirap talaga makipag-deal sa isang tao na troubled because of his family. 'Di ba? Dahil meron siyang problema sa pamilya niya. Kasi parte yon ng pagkatao niya 'Di ba? Mahihirapan kang makipagrelasyon sa isang taong may issue, may problema sa pamilya niya. Kasi hindi niya mabibigay yung 100% niya. Kasi parte nun, wasak dahil sa pamilya niya. Okay? So if I were you, kung talagang mahal na mahal mo siya, handa kang magsakripisyo. Diba? Sabi ni Marjorie Versosa, sarap naman ang may friend na katulad mo, DJ Lindsay. Very well said po. Gano'n naman talaga. Hindi lang sa mga masasarap na moments tayo. Kapag happy-happy lang, saka lang tayo nagmamahalan. Pag mahirap na yung sitwasyon, hindi na tayo nagmamahalan, iiwanan mo na. Oo, nagdadalawang isip ka na sa jowa mo. Pinasaan ang pagmamahal dun, be. Diba? And ito wala din makakapagsabi. There will never be correct or right words to say dun sa mga taong nag-grieve because they lost somebody sa buhay nila. Kahit anong sabihin mo, hindi nila ma-absorb yan, 'di ba? Pero hindi nila makakalimutan yung mga taong nag-stick around during the times na nahihirapan sila. So kahit wala kang sabihin sa kanila, 'di ba? Mag-stick ka lang with them. Just stick around. Be with them. Be by their side. Kasi iba yung impact nun sa kanila. Wow! Okay. Ay, nako. Minsan natetest talaga ang pag-ibig ng isang tao kung sa mga times na sobrang uncomfortable na nandyan ka pa rin. During the times na hindi mo na rin kaya dahil sa mga nangyayari, nasasaktan ka na, pero nandyan ka pa rin. Yun yung ultimate test ng pag-ibig. Yung tipong masakit na para sa'yo pero sige, lumalaban ka pa rin. Lumaban ka, Pangga, kasi siya lumalaban
Samahan mo siya sa laban na to. Uncomfortable, pero kakayanin. Masakit, pero kakayanin. Tomorrow morning if you